Hello, magandang gabi, Pilipinas. Ah, Nais ko lang ipaabot sa buong Pilipinas as a ordinary Filipino, ordinary citizen in the Philippines na aware tayo sa mga mangyayari o mayroon tayong may right is to participate sa mga bagay-bagay dito sa atin sa Pilipinas. Ito kasi si Vice President Sara Duterte, yung confidential fund at saka sa DepEd at saka sa intelligent fund, mayroon siya ang may hawak kanyang authority. Kaya nangyari na maganda naman ang nangyayari dahil napuna ng mga oposisyon o sino man dyan na nakita na ganong nangyayari, na napunta sa mga taong hindi, kahit sa PCSA hindi registered ang mga pangalan na nag-claim sa mga pera na rinilis. So, salamat sa mga taong concern, katulad din namin na mga ordinaryong tao tulad ko na nagwo-worry din sa mga nangyayari sa sa Pilipinas. Marami ngayong na kahit ako, sabi ng ating Pangulong Presidente Marcos na hindi na lang ituloy yung impeachment. Pero sa akin din kasi, kailangan ding ituloy ang impeachment dahil yung pera na nawala, saan dadalhing pondo na yan? Kasi sa kanyang pananalita na may balak na i-take down ang gobyerno, ang presidente natin. Ang presidente naman natin, ginagawa rin naman ang lahat para gumanda ang Pilipinas. Sana siya ganun din yung pananaw niya. Kaya nga nung magkaroon ng Unite Tandem na nagkaroon ng maraming mga investor na nagkumahog na maka-invest sa Pilipinas dahil maganda na sana ang sistema sa Pilipinas. Pero sa ngayon na nakita natin na hindi magandang nangyayari, na katulad niyan, na lalo na ang ex-president, si dating Pangulo natin, si Duterte, at ito ay maka-China. Kaya nakakatakot na pabayaan na lang to sila dahil mayroon silang sinasandalan, kaya malakas ang loob nila. So, dalawang pangsyon kasi yung nangyari ngayon sa Pilipinas, yung pro-China at saka pro-Amerika. So, kaya palaisipan sa atin mga ordinary na mga tao tulad ko, kasi yung sa atin naman gumandang ekonomiya sa Pilipinas. Sa totoo lang, kahit nga sa mga subsidy ngayon, mga akap, kung ano pa yan, hindi kami kasali sa mga dahil nandyan na yung local mga local politics. Alam nila
kung sino yung binutuhan namin nung butuhan. Kaya hindi kami kasali dito sa barangay, lalo na dito sa barangay, kilala ng mga tao, kilala ng mga organizer sa barangay, kung sino-sino mga tao na hindi sa kanila. Yung sa katulad niyan po, ipaparating ko lang sa mga tao na ang mga subsidy, AKAP, ang humahawak DSWD. So, yung DSWD is di naman alam nila kung sino mga tao na sa barangay. So, magpa-assist pa rin sila sa mga barangay opisyal. Kasi yun ang may jurisdiction o may right sa barangay, ang mga barangay opisyal. Yung mga barangay opisyal, nakakaalam kung sino-sino mga tao ang hindi sa kanila. Kaya seleksyon pa rin ang makakatanggap ng mga ayuda o mga benepisyo o mga lahat ng mga programa galing sa gobyerno. Kawawa kami na hindi kami sa kanilang linya o sa kanilang partido. So ganun pa man, hindi namin yan, masakit naman na hindi namin matanggap yan, pero mas para sa akin, mas mahirap na kung mangyari na magkaroon ng civil war grounded in our local conflict. So, kasi susuportahan ng China ang kanilang movement. Nakakatakot na baka magkataon na magkaroon ng tawag na change of power. Or katulad ng mga nangyayari, di natin alam kung anong mayroon sila na katulad ng nangyayari nung people power o it's a revolution. So sa ganun, ako medyo matanda na, natatakot ako, nag-alala ako kasi sa katulad kong mahirap lang, sinusubukan namin lahat ng kakayanan kahit ang gobyerno halos di na makatulong sa amin. Ginagawa namin ang paraan na magkaroon ng magandang kinabukasan ang aming anak, papaaralin para pagdating ng panahon makahanap ng magandang trabaho. Pero sa ganitong mga sitwasyon dito sa atin sa Pilipinas, malayo ang ating mga pangarap na magkaroon ng magandang trabaho sa sarili nating bansa, kundi ang opportunities natin nandoon lang sa ibang bansa makapagtrabaho. So, at ganun pa man, maraming talagang delikado talaga ang ganitong sa aking pananaw. May sa sarili kong obserbasyon dahil sa marami na akong nangyayari mga experience na tinatanaw ko rin dahil ako'y 56 na, mag-57 na, malapit na akong maging senior citizen. So walang magandang nangyayari katulad noong komunista na ano tayo na kuhaan tayo sa komunista tapos nagdoon ng people power. Mula noon, anong nangyayari sa bansa natin? Naging mahirap tayo, naging kawawa tayo. Naging sa dati-dati kasi pumupunta ng Manila para kaming nag-abroad. Ang ganda, daming trabaho sa Manila. Kahit elementary ka lang, basta ka marunong ka magbasa, marunong ka sumagot sa mga question and answer. Kasi dati ang mga elementary graduate, pag matalino ka lang, magaling ka na sa English. So sa ngayon, ang hirap ng trabaho ngayon, ang mga college graduate, mga degree holder, ang ating mga kakompetensya sa paghanap ng trabaho dahil walang trabaho ang Pilipinas. Dahil sa mga nangyayaring mga people power na yan, komunista na yan, RAM na yan, na maraming gulo sa Pilipinas. Kaya tuloy, ang gobyerno naghihikahos kung paano magkaroon ng mga project, kahit project sa eskwelahan, hindi kayang tustusan ng gobyerno. May project man katulad niyang nangyayari ngayon sa DepEd na siya yung secret
secretary, DepEd secretary, na dapat sana magkaroon ng maraming building, school building sa Pilipinas o saan saang mang lugar na para ang maraming mga estudyante na magkaroon na katulad ngayon na mayroong mga estudyante, mayroong mga eskwelahan na higit 40 ang estudyante sa bawat class. So, saan ilalagay yung mga estudyante na yan? Tapos ngayon, yung mga teacher, kinokontrol ng gobyerno, maraming nag-aaral ng mga tapos sa teacher, hindi makwalify, di makapasa-pasa dahil kinokontrol ng gobyerno kasi pag nakapasa yan, saan sila magtatrabaho? At saka maraming mga college graduate ngayon na halos hindi ipapasa sa gobyerno dahil sa kulang nga tayo sa trabaho. Ganun ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya sana tayo mga bata dyan, mga youngs at mga hindi pa masyadong may karanasan, so sana aware tayo sa ganitong mga pangyayari katulad kay Vice Sara Duterte na ako naman bumoto sa kanya. Bumoto rin ako kahit ako'y liberal sa lokal. Liberal parties ang akong nanuhan dito, yung sinuportahan sa lokal. Pero yung nasyonal, kahit sinong gusto ko, katulad kay Sara Duterte, maganda naman pamamahala rin dati ni ex-president Digong Duterte. Binutuhan ko rin siya. So ngayon, habang tinitingnan natin yung kinikilatis natin, yung sitwasyon nung sabi ng ama niya na mag-jet ski siya papunta ng Spratly, pero hindi nangyari. Sumang-ayon pa siya sa China. Katulad ngayon, lahat ng mga ginagawa ng China, pabor sila sa China. Kaya nakakatakot ang mga ganong pabayaan na lang ang ating Vice President. Kaya di ko man gustuhin na ma-impeach siya, pero talagang kinakailangang i-impeach siya para ma-control ang kanilang mga movement. Hanggang dito na lang, isang concerned citizen sa Pilipinas. Sana'y nyo yung kung anong mga i-comment nyo, kung anong mayroong kayong mga analyze sa sarili natin. Katulad ngayon, mayroong open ang social media. So tayong mga ordinaryong mga tao, ma-share natin kung anong ating saloobin. Kaya sana lahat naman maging aware tayo at sana naman hindi naman mangyayari yung mga gulo-gulo dahil apektado kami mga mahirap. Nagpapaaral kami sa aming mga anak sa kutob naming makakaya. Tapos ngayon walang trabaho, magulo ang Pilipinas. Anong mangyayari sa buhay natin? Kayo hindi kayo apektado pero kaming mga mahirap, kaming mga ordinaryong tao ang tunay na magsuffer sa mga problema sa Pilipinas. Okay, thank you, bye. Salamat sa inyong panonood.